Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kahapon, tatlong mahuhusay na singer ang naglaban-laban po dito sa The Clones. Yun ay sila Julio Iglesias, Elvis Presley at si Tom Jones. Parehas po silang magagaling mga Kadabarkads at marami nga po ang nagulat kung bakit pinagsama-sama ang tatlong ito na kung saan ay pwede namang ilagay dito po sa ibang araw. Pero ang nangyari, pinagsama-sama silang tatlo. Sabi nga dito ng isang netizen, yung episode kanina ang isang example kung bakit para sa akin ay unfair yung groupings na ginawa nila. Meron kasing mga nanalo noong mga nakaraan na kung ikukumpara mo sa mga nag-perform kahapon, edi hamak na mas ka-boys lahat yung kahapon. Ang unfair lang kasi pwede sanang pasok lahat yung tatlo kahapon kung isinalang lang sila sa ibang araw. Ganyan rin ang sitwasyon doon sa Maria versus Ami versus Beyonce. Kasi ka-boys rin naman talaga yung dalawa. Pero ang nakapasok pa sa Sabado ay yung hindi naman masyadong ka-boys na nanalo sa ibang araw. So nagigets ko po yung komento ng isang netizen natin at nababasa ko din po yan sa live kahapon na bakit pinagsama-sama yung tatlong mahuhusay. Kaya ang nangyari, ligwak po yung isa pero tie naman itong si Julio Iglesias at Elvis Presley. Ito po yung ilan sa mga komento nila. Ba't nilagay nyo si Tom Jones dyan nung Monday boring na mga contestant? Di hamak naman na mas magaling si Tom Jones kaysa kay Yoyoy, with due respect kay Yoyoy. Sabi pa ng isa, sayang yung Tom Jones, okay sana yung unang kanta niya kaso dun yata sa request at challenge siya nagka-problema. Congrats sa mga nanalo. Actually, pwede nga pong tatlo yung manalo kahapon kasi sobrang gagaling talaga nila. Pero dalawa lang talaga yung pinanalo po nila mga Kadabarkads. Sana si TJ, 'di ba, nilagay na lamang po pang ngayon, 'di ba, nang sa ganun pumasok pa din siya kasi malay natin mamaya di naman pala mahuhusay makapasok. So sayang. Pero huwag kayong mag-alala mga Kadabarkads kasi may wild card pa naman and possible na makabalik pa itong si Tom Jones. Samantalang isang Dabarkads naman natin ang merong biglaang jamming session dito po sa May Liwasang Aurora. Kahapon po yan, 5 p.m. Walang iba kundi po itong si Ai Sigera. Nagkaroon po siya ng jamming session dyan and talaga namang dinumog, dinagsang isang Ai Sigera. So ito po ay parte ng pagpopromote po ng kanyang concert ngayong darating na September. And meron nga pong statement si Ai. Sabi niya, nag-scroll ako sa mga messages ninyo at na-touch ako sa mga nabasa kong kwento mula sa mga lola na gustong manood ng concert ko. Naalala ko tuloy si mama noong nabubuhay pa siya. Malaking bahagi ng oras niya ibinibigay niya para sa mga kagaya niyang senior citizen. Siya mismo ang nagtuturo ng exercise classes, nag-organize ng ballroom dancing at naniniwala na kahit senior ka na, you can still live your best life. Kaya sa first night ng Being Ice Live, gusto kong magbigay pugay sa sinimula ni Mama at sa lahat ng mga lola, lolo at senior na patuloy na sumusuporta. On my next post, I'll be launching something very close to my heart. Isang contest para makasama kayo sa concert. Abangan. Wow, grabe naman yun. Nakakatuwa naman itong si Ice. Kasi love na love din po niya ang mga seniors. And hopefully makita at makasama nga po ng mga seniors natin itong si Ice Sigera. Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadabarkads, ang tungkol po dito sa bakasyon ng mga Dabarkads natin. So, simula po ng Miyerkules, mga Kadabarkads, hindi na po live ang Itbulaga, diba? And syempre, kahapon, hindi rin po sila live. And possible na hindi pa rin sila live ngayong araw po yan ng Friday. So, bakit? Marami kasi ang nagtatanong na bakit hanggang Friday, hanggang Sabado at next week na sila magla-live. Yan po yung mga katanungan po nila mga Kadabarkads, no? So, ito po yung nag-ugat sa naging post
or sa naging pin post ni Kizzy Bueno sa kanyang Facebook account. Sabi niya, pwede daw siya sa Saturday. Ibig sabihin, wala siya sa Itbulaga or walang Itbulaga live by Saturday. Kasi until now, mga Kadabarkads, nakabakasyon po ang mga singing queens natin at maging si Bossing Vic Soto, nakabakasyon na din po mga Kadabarkads. Makikita nga po dito sa post ng pinsan nila Bossing Vic Soto and Mampolin Luna Soto na si Bossing Vic Mampolin Luna Soto ay nakabakasyon din po mga Kadabarkads. So kagabi lang po ito in-upload ni Mara Fortuna, kasama niya po si Bossing Vic Soto dito, and syempre si Mampolin Luna Soto, si Baby Mochi, mga nakabakasyon sila mga Kadabarkads. So long vacation sila since nung nakaraan 'di ba ay holiday, hanggang Monday holiday din naman mga Kadabarkads. So naka-long vacation ang mga Dabarkads natin. Kaya kung inyong mapapansin, yung ibang mga Dabarkads natin, iba-iba yung ganap. May nasa beach, may nasa Hong Kong, may nasa Taiwan, 'di ba? So sinusulit nila mga Kadabarkads yung long vacation. And possible na sa Monday or sa Tuesday mag-live sila kasi wala silang na-record or na taping po na episode ng Itbulaga. Bigla ang live yan by Monday or Tuesday. Siyempre, may mga magtatanong, bakit po ata halos isang linggo na hindi naka-live ang Itbulaga? Kung inyong matatandaan mga Kadabarkads, every year po nila na ginagawa ito. Parang naging bonding na rin ito with Dabarkads, family. So iba-iba man po ang ganap, at least 'di ba nakakahinga sila, nakaka-rest sila kasi deserve naman ng mga Dabarkads natin magbakasyon, 'di ba? Kung tayo araw-araw po nilang pinapasaya, inaaliw, 'di ba, sa kanilang mga programa at mga segment na talaga naman pong nakakaaliw, dapat sila din po mag-enjoy. Hindi lang tayo dapat yung nag-enjoy. Dapat maging sila nang sa ganon ay ma-refresh naman, 'di ba? Sila Bossing Vic Soto, 'di ba? Ang mga Dabarkads natin, deserve na deserve po nila 'yan. Samantalang, ito namang si SQ Eunice mga Kadabarkads ay enjoy pa din po dito sa Boracay. Binahagi niya nga po itong ilan sa mga picture niya or mga shot niya kuha po sa beach. Sobrang sexy talaga nitong si SQ Eunice mga Kadabarkads, no? And syempre sexy din itong si SQ Jean mga Kadabarkads. Yung dalawang yan, super sexy po yan mga Kadabarkads. And si Anden, pero medyo payat lang siya. Pero bet ko din yung kanyang yung shape ng body niya. Pero ang pinaka-sexy sa limang to, walang iba kundi si SQ Jean mga Kadabarkads. Ito kasi si SQ Jean, no rice na po and nakadiet po siya. Kaya naman, kitang-kita talaga yung hulma ng kanyang katawan. So, paano mga Kadabarkads? Pag-enjoyin muna natin ang buong Dabarkads and after yan, balik live naman sila sa susunod na linggo. So, paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.